Magandang gabi po sa ating lahat. Salamat sa paglaan ng ating mga oras ngayong gitna ng linggo para tayo ay magsama-samang magbulay sa salita ng ating Panginoon. Ngayong gabi po, let us pause sa gitna ng pinaka-busy na week. Kung saan man tayo ngayon, merong pagod galing sa trabaho, iniisip yung mga deadlines, or meron lang gustong isik yung kapayapaan ngayong gabi. Tayo ay mag-slow down muna, sandali. Pakinggan ng ating mga puso, maging aware sa presensya ng ating Panginoon. Ang mensahe ko po ngayong gabi ay based from the article na nabasa ko sa website ng Walking by Faith from Duane Vander Klok about prayer and fasting as spiritual guide to transformation. Nasa panahon na po tayo ngayon ng Lenten season. At kamusta na po ang ating pag-aayuno at panalangin? Sabi po sa Gospel ng Matthew, sa Gospel ni Matthew po, sa Matthew 6, meron doon pong sinabi si Jesus tungkol sa pag-aayuno kapag kayo'y manalangin, kapag kayo'y mag-aayuno. Hindi niya sinabi na yung word na kung kayo'y, sinabi niya ay kapag kayo'y. Ibig sabihin, ang ating panalangin at pag-aayuno ay dapat maging normal na bahagi ng ating buhay bilang isang mananampalataya. Sa ating Wesleyan Methodist tradition, sa ating faith, naniniwala tayo na may mga means of grace, mga banal na disiplina na ginagamit ng Diyos upang hubugin ang ating puso. Ang panalangin at pag-aayuno ay hindi paraan upang tayo'y maligtas. Tayo'y ligtas sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo. Ngunit ito ay mga paraan upang ang biyayang iyon, ang pag-aayuno, ang pananalangin, para tayo'y lumalim sa ating pananampalataya. Hindi tayo nag-aayuno upang pilitin natin yung Diyos na tayo'y maligtas. Nag-aayuno tayo upang ihanda natin ang ating mga puso sa Kanya. So ano ba talaga ang tunay na kahulugan ng pag-aayuno? Sa Book of Isaiah 58, ipinaliwanag na ang tunay na pag-aayuno ay hindi lamang pag-iwas sa pagkain. Ito ay pagpakumbaba ng kaluluwa. Ang pag-aayuno ay pagsasabi ng Panginoon, mas mahalaga ka kaysa sa aking kagustuhan. Sa ating panahon ngayon, napakaraming distractions sa ating trabaho, sa social media, mga responsibility natin at pressure. Hindi naman tumitigil ang Diyos sa pagsasalita. Ngunit madalas, puno ang ating kaisipan, ang ating puso. So, ang pag-aayuno ay hindi pagpapahirap sa sarili. Ito ay pagbibigay ng espasyo sa Diyos. It is choosing the spirit over appetite. Minsan, kinakausap tayo ng Panginoon pero yung puso natin sobrang
madaming laman para hindi natin marinig yung kanyang boses. So yung fasting turns down the volume of the world and turns up the volume of God's voice. So kapag tayo ay nag-aayuno, ang ating mga katawan, ang ating espiritu at ang ating puso ay na-align ng ating Panginoon sa kanyang nais. Kapag binawasan natin yung mga ingay ng mundo, mas naririnig natin ang tinig ng Espiritu. May mga bagay na dumarating lamang sa panalangin at pag-aayuno. Sa Gospel of Matthew, sa chapter 17, may batang hindi napalaya ng mga alagad mula sa demonyo. Nang tanungin nila si Jesus kung bakit, sinabi niya, ang ganitong uri ay hindi napapaalis maliban sa pamamagitan ng panalangin at pag-aayuno. Hindi sila kinondena ni Jesus, subalit tinuruan niya sila. Meron tayong mga laban sa buhay na hindi nalulutas ng ating mga talento, ng ating diskarte, o lakas ng loob lamang. May mga problema tayo o mga kinakaharap na naayos lamang, nagkakaroon ng solusyon kapag tayo ay lumalapit sa ating Panginoon ng mas malalim. Ang panalangin ay nag-uugnay sa atin sa ating Panginoon at ang pag-aayuno ay pinuputol niya yung labis na kasamaan dito sa ating mundo. We are connected too much to the world and not deeply enough. So maybe hindi kulang talaga ang ating Panginoon. Kulang tayo. Maybe we just need deeper connection. So ang pag-fast ang nagre-remind sa atin na ang ating kalakasan does not come from comfort, it comes from Christ. Manumbalik kayo sa akin. Ang pangako ng panunumbalik. Sa Book of Joel, may larawan ng lupang winasak ng mga balang. Unti-unting naubos ang ani, unti-unting nasira ang kabuhayan. Marahil may ilan sa atin ang nakakaramdam nito, hindi man pisikal, ngunit espiritual. May mga maliliit tayong mga kompromiso na hinayaan. May mga sugat na hindi naaayos. May mga pagkakamaling patuloy na bumabalik sa isip. Sabi ng Diyos sa Joel chapter 2 verse 12, manumbalik kayo sa akin ng buong puso na may pag-aayuno at pagtangis. Pansinin natin, hindi niya sinabing ayusin muna ninyo ang lahat bago kayo lumapit. Ang sabi niya ay manumbalik. At ang pangako niya sa Joel chapter 2 verse 25, ibabalik ko ang mga taon na kinain ng balang. Ito ang puso ng ating pananampalataya. Ang Diyos na nagbabalik, nagtatama at nagpapagaling. Ang pag-aayuno ay hindi pagbabayad sa kasalanan. Ito ay pagbabalik loob sa Diyos na puno ng awa. So, yung paanyaya ng ating Panginoon, ngayong linggo marahil inaanyayahan ka
ka ng Diyos na gumawa ng konkretong hakbang. Maaaring isang araw na simpleng pag-aayuno, pag-iwas muna sa social media at paglalaan ng oras sa panalangin o tahimik na pagbangon ng mas maaga upang magbasa ng salita. Nung nakaraang linggo, binigyan po tayo ng parang card po yon sa ating simbahan. Tapos nakalagay doon po kung ano yung plan natin para sa ating Lenten season, kung paano po tayo mag-fast, kung ilang days. So, kumusta na po ang ating pag-aayuno at panalangin? Meron po tayong 9 o'clock p.m. Nasama-sama po tayo bilang iisang church na manalangin para sa ating church, para sa ating bansa, para sa ating pamilya, para sa ating sarili. So, kumusta po ang ating panalangin at pag-aayuno? Sabi po dito na hindi ito tungkol sa haba o tindi ng ating pag-aayuno, panalangin. Meron po nakalagay po doon sa plan natin na meron for 7 days, meron for 21 days. Ito po yung ay tungkol sa ating mga puso. Kung handa tayo para sa ating Panginoon. Kung walang panalangin, siyempre, ang ating fasting kapag hindi tayo nananalangin, hindi yun fasting kundi diet lamang. Yung parang for 7 days, 1 meal, 1 meal or 2 meals hindi ako kakain. Diet lamang yun. Ngunit kung may panalangin, kailangan pa rin natin, ang ano po natin ay pag-aayuno at panalangin. Kung may panalangin, ito ay banal na pakikipagtagpo sa Diyos. Mismong si Jesus ay nag-fast before Jesus began His ministry. Nag-fasting siya for 40 days in the wilderness. So, kahit ang anak ng Diyos ay nag-prepare through fasting. If Jesus depended on the Father that deeply, paano pa kaya tayo na kanya ding mga anak? Paano tayo gustong kumonek sa ating Ama? Fasting ay hindi lamang para sa mga super spiritual na mga tao. Para rin to sa ating mga nananampalataya para magkaroon ng deeper intimacy, deeper connection sa ating Panginoon. Hindi ito about pagiging perfect. It is about dependence sa ating Diyos. Mga kapatid, ang Diyos ay hindi malayo. Hindi siya naghihintay na maging perpekto tayo. Naghihintay siya ng pusong handang bumalik. Sabi sa James 4:8, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Ngayong gabi, maaaring ang simpleng panalangin mo ay, Panginoon, nais kitang unahin muli. At sapat na iyon upang magsimula ang pagbabago. Tayo po ay sama-samang manalangin. Panginoon, Diyos na dakila, Ama naming Diyos,
Sa gitna ng gabing ito, kami lumalapit sa iyo. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga pagkakataong mas pinili namin ang ingay ng mundo kaysa sa iyong presensya. Turuan mo kaming manalangin ng may katapatan, Panginoon. Bigyan mo kami ng biyaya upang mag-ayuno ng may pagpapakumbaba. Ibalik mo ang aming sigla ng aming pananampalataya. Pagalingin mo ang aming mga sugat. Palalayimin mo, Panginoon, ang aming pag-ibig kay Kristo. Banal na Espiritu, patnubayan mo kami sa linggong ito habang kami manunumbalik sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.